Magandang tanghali sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ano po ba ang mangyayari sa lungs kapag merong infant status asthmaticus? At ano naman ang mga test para dito? Halika, pag-usapan natin yan. Ang mga factors na napag-usapan sa previous video ay ang virus, allergen at irritants na ang resulta ay ang pamamaga ng daanan ng hangin or airways o ang tinatawag na bronchitis. Merong mucus production at ang pagiging pagkakakipot o pagsisikip ng airways o ang tinatawag na bronchospasm. Ang bronchitis o pamamaga ng bronchos ay lumiit ang lapad ng butas or decrease hole diameter. Ang excessive production of mucus ay nakakabarado din sa bronchus na nagre-resulta din sa partial obstruction ng bronchus o di kaya total obstruction. Ang lumiit na bronchus at ang baradong bronchus ay nangyayari ang extreme trouble breathing tulad ng serious difficulty of breathing, serious shortness of breathing at loud wheezing sounds. Dahil sa kumipot na ang daanan ng hangin, ay nagkakaroon ng decreases level of oxygen sa dugo at sa katawan na siyang dahilan sa extreme tiredness, exhaustion, lack of response or lethargy, feeding failure, pangingitim ng lips, fingers, toes or skin bluish discoloration. Dahil sa obstruction sa bronchos at kakulangan ng oxygen ay pinipilit mag-compensate ng lungs o ng katawan o ng body system kaya't naoobserbahan ang takip niya, hard breathing, grunting, retractions, nasal flaring, noisy or absent breathing. Kahit mangilan-ngilang sintomas ang maoobserbahan ay dapat agad i-report sa doktor or dalhin kaagad ang sanggol sa malapit na hospital o tumawag agad ng 911. Pagdating sa hospital at na-assess ng nurse at doktor ang life-threatening na mga sintomas ay immediately gagawin ang pag-i-stabilize ng hininga or i-establish ang oxygen therapy sa pamamagitan ng BiPAP or CPAP. Ang intubation ay gagawin lamang as last resort kapag nagkaroon na ng severe respiratory failure o respiratory arrest. Ang intubation kasi ay napaka-high risk sa mga complication, lalo na kung gagawin sa infant or sanggol. At kapag na-stabilize na ang kondisyon ng sanggol ay pwede nang gawin ang mga diagnostic test tulad ng chest x-ray, ABG, respiratory viral panel tulad ng nose, throat, and mouth swabbing. At ang procalcitonin test ay isang blood test na pwedeng gawin upang malaman kung may kasamang bakterya, maliban sa virus ang pagkakaroon ng infant status asthmaticus. Antabayanan nyo lamang po ang tatlong management para sa infant status asthmaticus. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits!